And so for today's video ay napasugod nga tayo sa Grainan Hospital upang mag-minister ng isang kaibigan. Noong papalabas na nga kami ay bigla ko naman naisipan na itry din nasakyan itong wheelchair. Natawa nga lang natin itong aking kaibigan at sapagkat sa paglabas namin ay mukhang magaling na talaga siya. Ito ang isa sa pinakamalapit na hospital dito sa amin sa South, ang Covenant Health Grainan. At habang binabagtas ko ang main entrance ng hospital na ito ay kumuha na din ako ng wheelchair para sa easy access ng aking kaibigan. Wheelchair na ito ay parang shopping cart na pwede kang maghulog ng $1. Sa pagpasok ko nga sa main entrance na ito ay nagdideklara na kaagad ako ng kagalingan kung sino man ang mga pasyente na makasalubong ko. Bahagya akong tumigil sa gitna ito at hinanap ko yung mga sign at arrows para madali kong makita yung aking hahanapin na floor. Sa bandang kanan nga ay meron na kaagad nakatingin sa akin sa reception at para bagang gusto na niya akong tulungan. Dahil may instruction ako sa kaibigan ko, madali ko namang nahanap kung saan talaga ako pupunta. Sa bandang kanan na ito ay makikita mo may bilihan talaga ng bulaklak, mga fresh flower at mga small gift na pwede mo yung ibigay sa pasyente. At madali mo naman kaagad mahahanap talaga yung elevator kasi kaliwat kanan ay meron talaga na sign, hindi ka malilito. Dito sa Canada ay you are welcome to us and ask help for other people. Maraming information ka na mababasa dito sa may labas ng elevator. Isa rin sa natutunan ko ay never pass someone without giving a smile. Parang nakagaanan na rin kasi natin na kapag may masasalubong tayo na tao na tayo ay masaya at nakangiti, nagiging masaya na din sila. Giving a smile is contagious. Pwede mong mahawa sila sa araw na yon. At nandito na nga ako sa loob ng elevator at ako talaga yung naunang lumabas. Pakiwari ko baga yung isang babae nakatingin sa akin at iniisip niya na nagbablog talaga ako. Bahagya akong hinila yung aking wheelchair at hinanap ko na naman yung instruction kung saan ko makikita yung aking kaibigan. At talaga malilito dito dahil may mga arrow sign na madali mo lang matatagpuan yung iyong hinahanap. Napakalinis ng hospital na ito, di ba? Wala kang makikitang kalat o dumi sa daraanan mo. Maraming Filipino nurses at healthcare workers na nagtatrabaho dito. Talaga naman kahit saan ka mapunta, makita mo pa lang ang mata ng kapwa Pilipino ay alam mo na si kabayan na siya. Paglingin ko nga sa bandang kanan ay nakita ko na si ate, Filipino RN nurse. Diba? Ang sarap pakinggan at nakaka-proud dahil mga Filipino nurses ay dito nagtatrabaho sa Canada. Kita nyo ba yung bed na yun sa right side? O diba? High-tech na. Sobrang ganda na at napakalaki. Sa pagdaan ko ulit sa bandang kanan na ito ay para bang may gusto na namang tumulong sa akin pero sabi ko alam ko na yung aking pupuntahan. Maya may nasalubong na naman ako at tinanong niya kung saan ako pupunta pero sabi ko okay na ako. O diba, very helpful ang mga tao dito. So dahil alam ko naman kung saan ako pupunta, nagmamasid na din talaga ako ng mga rooms. At sa totoo lang mga kapatid, habang naglalakad ako dito, ay talagang nananalangin ako na dideclare talaga ako ng pagpapala at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus. At sa wakas ay natagpuan ko na yung room kung saan ko makikita yung aking kaibigan. At nung ma-check ko na okay naman siya, sabi ko magte-take lang ako ng ilang video para sa mga information para sa aking vlog. Ito ang isa sa mga room sa second floor. May isang malaking bintana, may sariling bathroom. Masasabi mo talaga na malinis ang room na ito. At lahat ng mga hospital supply ay nandito na wala ka naman talagang babayaran. Isa lang kami sa pinalad na nakarating dito sa bansang Canada at nakakatamo ng mga ganitong payaya at pagpapala. Ibig kong sabihin ay kapag na-hospital ka ay hindi ka mahihirapan na magbayad ng malaking bill o kaya naman ng hospital bill o anumang dapat mong bayaran sa hospital dahil lahat ng ito ay libre. Ito na ito ay nag-pause kaming dalawa ng aking kaibigan at kami nanalangin. Jesus reminded that He paid for the healing on the cross. Ang sabi ng Isaiah 53 verse 5 that by His wound we are healed. And we don't need to beg God to heal you because He already paid for it. Kalikasan po ng Panginoon na tayo po ay Kanyang pagalingin. Nasa puso ng Panginoon na bawat may sakit o may karamdaman ay gusto niyang makaranas ng pagpapagaling niya. Patid, kung sa mga oras na ito ay may dinaramdam ka o sakit o isa man sa family mo ay nakakaranas, nagdedeklara ako ng kagalingan. I pray over for your family, the protection and the touch of our living God be with you today. Receive it right now in the name of Jesus Christ. I pray that you are restored today wherever you are. Thank you for watching my video. Hanggang sa muli. Have a nice day and God bless you.